Tahimik tuwing gabi ang buong baryo. Bawat ilaw sa poste kumikindat sa hangin, tila may gustong ipaalala. At sa isang dulo ng kalye, sa ilalim ng ilaw ng gasera, may isang dalagang tahimik na nakaupo. Nanginginig ang kamay habang hawak ang isang sulat na isinulat hindi para sa iba, kundi para sa sariling kaluluwa. Siya si Ligaya, isang ampon, isang tagapagdala ng lihim na sumpa. At higit sa lahat, isang batang kinalimutan ng sariling magulang at kinuha mula sa isang bahay ampunan sa edad na 7. Mahal kita, Ligaya, sabi ni Mamang Linda noong unang araw na kinuha siya mula sa ampunan. Mahigpit ang yakap at dama ni Ligaya ang init ng pag-aaruga. Noon pa lang, tumibok ang kanyang puso sa bagong pag-asa na marahil ito na ang tahanang hindi na siya iiwan. Ang buong mundo niya ay umikot sa pamilyang Romasanta, si Papa Ernesto. Ahimik ngunit mapagkalinga ang nagturo sa kanyang magbisikleta at magtanim ng palay. Si Mamang ang nagtatahi ng kanyang uniforme tuwing pasukan. Pinupunasan siya tuwing may lagnat, kinakalong tuwing masama ang loob, at kinukwentuhan sa gabi ng mga alamat ng kanilang baryo. Anak ka na namin ngayon, bulong ni Mamang Linda habang siya'y sinusuklayan. Napangiti si Ligaya noon, akala niya'y sapat na ang pagmamahal. Akala niya'y hindi na siya kailanman muling magiging ulila. Ngunit dumating si Rowena. Isang milagro, bulong ng mga kapitbahay. Pagkatapos ng 11 taon ng pagkabaog, si Mamang ay nagdalang tao. Lahat ay nagdiwang, maliban kay Ligaya. Ligaya, isuko mo muna ang kwarto mo. Gagawin nating nursery. Wika ni Mamang habang inaayos ang duyan ni Rowena. Makakatulog ka naman sa study room, di ba anak? Walang imik si Ligaya. Pero sa bawat araw na lumilipas, unti-unti niyang nararamdaman ang paglamig ng tahanan. Ang halakhak ay laging para kay Rowena. Ang mga bagong laruan, ang kamera ni Papang, lahat para kay Bunso. Ligaya, pakitimpla ng gatas, pakilamhan ng lampin, pakitulungan si Rowena sa takdang aralin. Hanggang sa isang gabi, habang dumadaan siya sa silid ng mga magulang, narinig niya ang pag-uusap. Dapat si Rowena na ang magmana ng lahat, mahal. Kadugo natin siya. Hindi naman masama yun, sagot ni Mamang. Si Ligaya, mabait naman, may intindihan niya. Hindi niya kinaya, hindi niya maintindihan. Umiiyak si Ligaya sa likod ng bahay nang lapitan siya ni Manang Olga, ang matandang mangkukulam. Anong bumabagabag sa iyo, iha? Tanong ng matanda. Gusto ko lang pong mahalin ulit, ayaw ko pong mawala. Tinitigan siya ni Manang Olga, tila binabasa ang pinakatago-tago niyang lungkot. May paraang hindi mo kailangang talisin ang isa para bumalik ang pagmamahal. Pero may paraang mabilis, madilim, ngunit may kapalit. Hindi siya tumugon, ngunit bumalik siya kinabukasan. At doon, inabot ni Manang Olga ang pulseras. Itim ang sinulid, may pulang batong tila nag-aapoy. Ibigay mo sa kanya. Sa 3 araw, magsisimula na. 16 na kaarawan ni Rowena. Masaya ang buong bahay. May lechon, mga lobo, banderitas. Si Ligaya, may hawak na maliit na kahon. Para sa'yo, ate, ani Ligaya, pilit ang ngiti. Wow, ang ganda naman ng pulseras. Ikaw gumawa? Bulas ni Rowena, niyakap pa siya. Tumango si Ligaya, ngunit sa loob niya, may kirot na tumataga sa puso. May tasiyahan sa paghihiganti, ngunit may takot na bumubulong. Hanggang kailan mo matatanggap ang kabayaran? Pagkalipas ng 3 araw, nagsimulang umubos si Rowena. Sinundan ng lagnat, panghihina at pagduduwal. Walang resulta ang lahat ng pagsusuri. Walang pangalan ang sakit. At sa bawat hinga ni Rowena, parang may hinihigop mula sa puso ni Ligaya. Iyak ni Mamang habang yakap siya. Ikaw na lang ang lakas ko. Ikaw na lang. Sa bawat salitang iyon, napupunit ang kanyang loob. Pero hindi na siya makaligtas. Nagsimula na ang sumpa. Hanggang sa namaalam si Rowena. Sa araw ng pagbabasa ng huling habilin, ang lahat ng aming naipundar, wika ni Papang, lahat ay mapupunta kay Ligaya. Siya ang nag-alaga, siya ang tumayo bilang tunay naming anak. Lumuha si Mamang, niyakap si Ligaya, humahagulhol. Ngunit tuwing 3:00 ng madaling araw, may kumakatok sa bintana. Sa mesa, isang pulseras, katulad ng isinapit niya noon kay Rowena ang naroon. Habang naliligo, may malamig na kamay sa kanyang patok.
Sa salamin, may isang sulat. Ibalik mo. Hindi lahat ng mana ay biyaya. Sa kaninyang panaginip, nasa loob siya ng kwartong dilaw ang ilaw. Sa gitna, si Rowena, mapupla, may sugat sa leeg, hawak ang manikang duguan. Ate Ligaya, bulong nito, nanginginig. Bakit mo ako pinatay? Pagkagising niya, buong katawan niya'y nanlalamig. Ang dibdib ay parang binibiyak. Lumuhod siya sa harap ni na mamang at papang. Patawad po, nagsisisi na ako. Ako po ang dahilan. Ako po ang nagdala ng sumpa kay Rowena. Ako po ang nagpasuot ng pulseras. Tahimik si mamang. Si papang dahan-dahang tumayo. Hindi ka naming kilala. Lumayas ka. Ngayon, si Ligaya ay isa ng aninong ligaw. Nakikitira sa isang barong-barong. Kumakain ng sardinas na binuburan ng asin. Gabi-gabi nandoon si Rowena. Sa salamin, sa tubig, sa hangin. Hanggang isang araw habang namimili ng itlog sa palengke, isang matandang babae ang lumapit. Anak, hindi ka makakalaya hanggat hindi mo kinakaharap ang anino ng ginawa mo. Napalingon siya. Isang matanda, may dalang tungkod at rosaryo. Mapayapa ang mukha ngunit may liwanag sa mata. Apo si Rosa, wika nito. Dinala ako rito hindi ng paa, kundi ng panawagan. Pwede pa po ba akong mapatawad? Nanginginig na tanong ni Ligaya. Hindi mo kailangang kalimutan, kailangan mo lang harapin. Isang gabi, sa ilalim ng buwan, isinagawa ang ritual. Sa gitna ng asin, kawayan, langis at apoy, tinawag nila kang Rosa ang kaluluwa ni Rowena. Kaluluwang hindi matahimik, humarap ka. Harapin mo ang hinanakit at hawakan ang kapatawaran. Lumamig ang paligid, kumulog, at isang tinig. Ate, pagod na rin ako. Luha ang sumigaw si Ligaya. Patawad, patawad, handa na akong ibalik ang lahat. At ang tinig mas banayad. Hindi na kailangang ibalik. Ang mahalaga, natutunan mo na ang halaga. Makaraan ang ilang buwan. Si Ligaya ay isa na lang simpleng tindera ng tinapay sa gilid ng paaralan. Wala na ang dating pangalan. Wala na ang yaman. Ngunit sa bawat sukli na ibinibigay sa batang estudyante, sa bawat ngiting nakukuha niya kapalit ng mainit na pandesal, alam niyang may bago siyang simula. At tuwing gabi, bago niya patayin ang gasera, may maririnig siyang pabulong. Hindi na sigaw, kundi isang payapang tinig. Salamat, ate. Ang kasalanan ay hindi nabubura ng panahon, kundi ng tapang na humarap at humingi ng tawad. Hindi lahat ng nawala ay maibabalik, pero ang kapayapaan ay makakamit ng pusong handang magbago at tanggapin ang kapalit ng kanyang pagkakamali.